Ilang taon na rin nang magsimula si Bernardo bilang isang ahente ng mga bahay sa iba't ibang mamahaling mga subdivision. Kaya naman dahil doon, ay marami siyang nakilala at nakakausap na iba't ibang personalidad na kalaunan ay bumibili sa kanya at kanyang nagiging kliyente. Dahil sa paghahangad na Bernardo na makamit ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya, ay talaga namang ginagawa niyang araw ang gabi. Madalas ay nag-overtime ito para lamang i-meet ang kanyang mga kliyente. Hindi pwede ng umaga dahil sa oras ng trabaho ng mga ito. Sa madaling salita, ang binata ang nag-a-adjust sa kanyang mga nakakausap. Kahit pa nga delikado ang site ng mga subdivision dahil kalimitan ay hindi pa fully develop ang lugar, ay hindi siya natatakot. Nasanay na rin siya dahil ilang taon na rin naman niyang ginagawa ang ganoon. Basta't para sa pangarap niya sa kanyang pamilya, lahat ay kanyang gagawin. Isang araw habang naglalakad papalabas ng subdivision si Bernardo, napansin niyang parang may sumusunod sa kanya na hindi niya mawari kung sino sapagkat may kadiliman ang daan. Maglalakad na lang ako ng mabilis para hindi niya na ako masundan. Bulong ng binata sa kanyang sarili. Nagmamadalingang naglakad si Bernardo papalabas ng subdivision. Nang mapagtanto niyang isang matandang babaeng kubang sa kanya'y sumusunod. Hindi naging maganda ang kanyang naging kutob dahil ng mga oras na yon ay medyo madilim na rin at wala nang masyadong tao sa daan na pwede niyang hingian ng tulong. Tumingin si Bernardo sa kanyang likod upang tignan kung nakasunod pa rin ba sa kanya ang matanda. At tama nga siya ng hinala dahil ang matanda ay nakasunod pa rin sa kanya at gumagawa ng mga nakakatakot na galaw na tila ba hindi mapakali ang matandang babae. Ang hinala ni Bernardo ay isa itong aswang o kung ano paman. Nagsimula nang tumakbo ang binata dahil sa takot dahil ang matandang babae ay patuloy lamang sa pagsunod sa kanya. Pakaramdam niya ay katapusan na niya. Halos umiyak na siya sa takot at tumakbo patungo ng gate. Tama, si Bernardo kasi ay hindi straight na lalaki. May pagkabinabay ito, pero hindi mahalata sa kanyang itsura at pananalita. Nang umabot na ang binata sa may gate ng subdivision, tinanong siya ng gwardiya kung bakit siya tumatakbo at kung bakit siya humihingi ng tulong. At ang paliwanag niya naman ay dahil may sumusunod sa kanya. Pero nakita ng mga security guard na si Aling Flor lang pala ang nakasunod dito. Isa sa maintenance ng subdivision. Kahit matanda na, ay hinayaan pa rin ng may-ari ng lupa na maglinis-linis ang matanda sa lugar na yon. Dahil bago pa i-develop ang lugar, ay doon na talaga nakatira ang pamilya ni Aling Flor. Bago pa man sila masunugan noon. At siya lamang ang nakaligtas. Kaya naman madalas ay napagkakamalan nitong mangkukulam o kung hindi naman kaya ay aswang. Dahil sa balot na balot nitong muka, gawa ng matinding sunog na nangyari sa kanya noon. Hindi na nga inintindi pa ni Bernardo ang sinasabi ng security guard sa kanya patungkol sa matandang babae dahil sa kanyang sobrang pagkatakot na nadarama. Kaya naman ang may dumaan na taxi ay agad niya na itong pinara at siya'y dali-daling sumakay papalayo sa nasabing subdivision. Laking pasasalamat na lamang ng binata nang makaalis na siya sa sitwasyon na yon dahil ayaw niya nang tumagal pa roon. Dumiretso na siyang umuwi at nagpahinga sa kanyang bahay. Kinabukasan ay nagdadalawang isip si Bernardo kung pupunta pa ba siya sa appointment niya dahil hindi pa rin maalis-alis sa kanyang isipan ang nangyari kagabi. Pero naisip niya na malaking halaga ang mawawala sa kanya kapag hindi siya nagpunta. Dahil maraming kliyente ang mawawala sa kanya. Nang makarating sa Bernardo sa subdivision, ay nakita niya kaagad ang matandang babae na kakapasok lamang sa subdivision. Nagdadalawang isip siya kung tutuloy pa ba siya. Pero dahil naisip niya na sayang ang kanyang mga kliyenteng kakausapin, ay nagdesisyon na lamang ang binata na pumasok sa loob. "Iho!" Tawag ng matandang babae sa binata. Habang may kung anong kinakalkal ito sa kanyang bag. Napalunok na lamang si Bernardo at dire-diretsong naglakad. Hanggang sa maabutan siya ng matandang babae at hinawakan ng kanyang braso upang pigilan. "Ano ba?"
Galit na sigaw ni Bernardo sa kanya dahil pakaramdam niya ay may gagawing masama ang matanda. May dala akong krus at bawang dito. Kung hindi mo ako lalayon ay masasaktan ka. Takot na sabi ni Bernardo dahil ang akala niya talaga ay aswang ito o mangkukulam. Halos hindi kasi makilalang tao ang itsura nito dahil sa nasunog ang kalahating mukha nito. Gusto ko lang naman ibalik ang nahulog mo na ATM card kagabi. Sa kakamadali mo ay nahulog mo ito, iho. Gusto ko sanang ibigay sa'yo. Ang kaso mukhang iniiwasan mo ko at nagmamadali ka. Sambit ng matandang babae at saka iniabot ang ATM card niya. Anong sinasabi mo? Wala akong nahulog na ATM card. Kitlayon mo na ako. Inisasad ng binata at hindi tinanggap ang inaabot sa kanya. Iho, sandali, sa'yo talaga to. Kasi nakita kong nahulog ito sa bag mo kagabi habang naglalakad ka. Kaya naman sinundan kita. Hinabol pa nga kita, hindi ba? Kaso ang bilis mong tumakbo kahit nahirapan akong ibalik ito sa'yo. Noong naabutan naman na kita ay mukhang takot ka at natataranta. Kahit nawala na sa isip kong ibalik sa'yo. Bigla ka rin kasing sumakay ng taxi. Ano ba, Manang? Tigilan mo nga ako. Hindi ako mahulog yan sa mga pakulo mo, no? Baka mamaya ay kulamin mo lang ako eh. Saka bakit po ba ako pilit na sinusundan? Siguro ay may balak kang masama talaga sa akin, no? Grabe ka naman, iho. Dahil ba sa itsura ko kaya ganyan mo ako husgahan? Nakakaramdam pa rin ng takot si Bernardo. Pero nilalakasan niya na lamang ang kanyang loob. Para hindi mahalata ng matandang babae na siya ay natatakot. At inire-ready na ang pepper spray sa kanyang kamay. Wala talaga siyang hawak na krus at bawang. Panakot niya lamang ito sa matanda. Ang dala-dala talaga niya ay ang pepper spray upang kung sakaling may gawing masama ang matanda sa kanya, ay nakahanda siya para rito. Totoo naman ho ang sinasabi ko. Kung wala kang balak na masama sa akin, bakit simula kagabi mo pa ako sinusundan? Nakikita mo na nga na umiiwas ako sa'yo, hindi ba? At ayaw kong mapalapit sa'yo. Tapos pilit ka pa rin ng pilit ng sarili mo? Iho, hindi mo ata naiintindihan. Gusto ko lang naman talagang ibalik itong ATM mo na nahulog. Sad ni Aling Flor at ipinakita kay Bernardo ang ATM card niya. Pero ganoon pa man, ay hindi niya pa rin ito kinuha. Nabigla na lamang ang binata dahil hindi niya lubos sa kalain na nawala na pala ang kanyang ATM card. Kaya tiyanak niya ang bag niya at hindi nga niya ito makita doon. Kinuha niya sa matanda ang card at hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Sa akin nga to, mautal-utal na wika ni Bernardo. Bigla siyang nahiya sa kanyang naging asal kagabi at pati na rin sa ngayon dahil talagang nahulog nga talaga niya ang kanyang ATM card. Pero hindi pa rin nawawala ang takot ni Bernardo sa matandang kaharap dahil iniisip niya na baka kinuha lamang nito sa loob ng bag niya. Tapos gagawa na siya ng masama, kaya't alerto pa rin siya kung ano ang pwedeng mangyari. Maraming salamat, naibulong na lamang ng binata. Nagsimula na namang may kung anong kinakalikot ang matandang babae sa kanyang bag na tila punong-puno ng mga basura. Dahilan upang magsimulang matakot muli si Bernardo, kaya't umalis na nga siya bago pa man makapagsalita ang matandang babae. Hindi niya na inalampa kung ano ang ginagawa nito. Ngunit hindi niya nagugustuhan ang ikinikilos nito. Nakahinga ang binata ng maluwag nang makalayo na siya mula sa matandang babae. Ang kanyang mga kliyente ay naghihintay na sa kanya para sa model house viewing. Habang naglilibot-libot ang kanyang mga kliyente, ay naikwento ni Bernardo sa isa sa mga maintenance ng subdivision ang naging encounter niya sa matandang si Aling Flor. Agad namang nakilala ni Edward ang kinikwento ng binata na isa ring maintenance roon. Natawa na lamang si Edward sa binata at ipinaliwanag kung bakit ganoon ang sinasabi niyang matandang babae. Kahit na nga in-explain na kay Bernardo ang nangyari kay Aling Flor, ay hindi pa rin lubos na maibsan ang takot na kanyang nararamdaman. Tila ba sinasabi nito na may maaaring gawin na masama sa kanya ang matandang babae, kaya ayaw niyang ipanatag ang kanyang loob kahit alam na niya ang nangyari sa matanda. Maraming salamat po sa inyo. Pagpapasalamat ni Bernardo sa kanyang mga kliyente ng araw na yon matapos ang viewing site ng mga unit.
Pagkatapos nga ng kanyang trabaho, ay maaga na rin siyang umuwi dahil nag-cancel ang kanyang last appointment at alas 5 pa lamang ng hapon. Habang naglalakad sa Bernardo patungo ng gate ng subdivision, ay pinagdadasal niya na sana ay hindi niya makasabay o makita man lamang ang matandang babae. Samantala, sa kanyang paglalakad papalabas ng subdivision, ay meron siyang narinig na ingay at nang kanya itong tignan at usisain, ay nakita niyang ang matandang si Aling Flor pala ang kinakantsawan ng mga bata. Binabato-bato ito at hinahampas ng palapa ng nyog. Naririnig rin niyang sinasabihan itong mangkukulam at halimaw. Gustuin man niyang saway ng mga bata na nananakit sa matandang babae, ay hindi niya magawa dahil siya rin mismo ay natatakot dito. Kaya naman dire-diretso na lamang na lumabas ng subdivision sa Bernardo at sinabi nito sa kanyang sarili na hindi na dapat niya yun pakialaman dahil totoo namang nakakatakot ang matanda at mukha naman talaga itong mangkukulam na walang gagawing mabuti. Dumiretso na nga lang ng mall ang binata at bago pa man siya makapasok sa entrance ng mall, may nakita siyang isang grupo ng mga kabataan na may binubuli na isang bata. "Hoy, tigilan niyo nga yan!" Saway ni Bernardo sa mga batang bully. Nakita ng binata na katulad ni Aling Flor ang itsura ng batang lalaki. Nakabalot rin ang mukha nito ng tela at pati na rin ang braso ay tila magkakadikit na sa balikat. Hindi pinansin ng mga kabataan ang pagsaway ni Bernardo sa kanila at patuloy na pinagbababato ng basura ang bata. Kaya tumawag ng security guard ang binata para lamang tumigil ang mga ito sa kanilang ginagawang pambubuli. "Okay ka lang ba?" Inalalayan ni Bernardo ang bata na makaupo sa sidewalk. Opo, sagot ng bata habang pilit na tinatakpan ng kaperasong tela ang mukha at ang braso nito. Napabuntong hininga na lamang si Bernardo habang tinitignan ang sinapit ng bata dahil mukhang natroma ito sa mga kabataan na nambubuli sa kanya dahil bakas ang takot sa mga mata ng bata at ang patuloy na panginginig ng katawan dahil sa takot. Hindi alam ni Bernardo ang kanyang nararapat na gawin upang tulungan ang batang ito dahil ginawa na niya ang lahat upang mapakalma ang bata pero ganoon pa rin ang ekspresyon. Nahalata niya na sobrang traumatized ang bata dahil sa nangyari. "Ako nga pala sa Bernardo." Pagpapakilala niya sa bata. "Ikaw, anong pangalan mo?" Tanong niya sa batang lalaki. Dahil gusto niyang kunin ang loob ng bata upang kumalma na ito. "Ako po si Jonas." "Matagal na ba nila itong ginagawa sa'yo?" Tumango ang bata bilang pagsagot habang unti-unti na kumakalma. Kinausap ni Bernardo ang bata at unti-unti nang nagkwento sa kanya. Dahil rito ay kumalma kahit papaano ang bata at naiyak na lamang sa kanyang bisig. Hanggang sa dumating ang ina nito na natataranta nang makita ang anak. Sinabi ni Bernardo sa ina ni Jonas ang nangyari. Naiyak na lamang ang ginang dahil sa palagi na lamang nararanasan ng kanyang anak ang ganoong sitwasyon. Dahil hindi alam ng mga tao sa kanilang paligid ang matinding sinapit ng kanilang anak. Dahilan kung bakit ganoon na lamang ang itsura nito ngayon. Sobrang nagpapasalamat ang nanay ni Jonas kay Bernardo na tinulungan niya ang anak nito. Kasi bihira lamang ang tumutulong sa kanyang anak. Dahil kung hindi tinulungan ng binata ang anak niya, malamang ay puro na naman ito pasa. Nag-CR lamang ang kanyang ina at pagkalabas ng cubicle ay nawala na si Jonas. Tinuro lamang ng guard kung nasa ang direksyon ng bata at nakita ng ina ni Jonas na naroon ang anak niya kasama si Bernardo. Pinayuhan ni Bernardo na ipatingin sa espesyalista ang kanyang anak upang malaman nila kung kaya pa bang maibalik sa dati ang itsura ng kanyang anak na si Jonas. Nang sa gayon, ay kahit papaano ay hindi na ito palaging nabubuli o nagiging tampulan ng panunukso. Matapos magpasalamat ng ina ni Jonas at pinaliwanag kay Bernardo kung papaano nawala sa kanyang paningin ng anak, ay nagpaalam na nga rin sila sa isa't isa. Sobrang naawa ang binata sa kalagayan ni Jonas at pati na rin ang ina nito dahil nakikita ng binata sa mga mata ng ina ni Jonas na sobrang awang-awa na ito sa anak dahil sa mapanghusga na mundo. Lumipas ang ilang araw at muling nakita sa Bernardo ng mag-ina.
Masayang-masaya ang reaksyon ng mukha ng bata. Nilapitan nila kaagad si Bernardo at nabigla ito nang sumulpot na lamang sila. Kuya Bernardo! Masayang tawag ni Jonas sa kanya. Jonas? Alisa? Lumapit si Alisa na nanay ni Jonas sa binata at sinabi, Alam mo, simula noong last tayong nag-usap, naisip ko na ipatingin nga ang anak ko sa espesyalista at ang sabi sa akin ng doktor ay malaki pa raw ang pag-asa na maayos ang muka at pati na rin ang braso ng aking anak. At hindi lang yon, merong gustong mag-sponsor kay Jonas para sa kanyang plastic surgery. Masayang pagkikwento ni Alisa kay Bernardo ng mga sandaling iyon. Sobrang saya naman ng binata sa kanyang nalaman na malaki pala ang naging impact ng mga sinabi niya sa nanay ni Jonas. Masaya ang puso ni Bernardo nang makita si Jonas na masaya at ang nanay nito ay may ngiti nang makikita sa mga labi at mukhang hindi na nahihirapan. Ang pagtulong niya sa kanila ay hindi inaasahan. Gusto lamang naman niya noon na malayo ang bata sa maras na mundo. Masaya ako para kay Jonas na nakikita ko ng masaya siya ngayon. Lalo ka na dahil mukhang hindi ka na umiyak gabi-gabi sa kakaisip mo sa iyong anak. Sana komportable ka na ngayon na nakikita ang anak mo na siya ay masaya na. Wika ng binata. At sana ay maisagawa na ang operasyon sa kanya. Dagdag pa nito. Pinagmasdan ni Bernardo ang mag-ina at narealize na naging mahirap ang sitwasyon ng mga ito. Lalo na maraming tao ang humuhusga sa kalagayan ng bata. May hindi mapigilan na sa siyang nararamdaman sa kanyang puso. Hindi may paliwanag kung gaano siya kasaya para sa batang si Jonas at sa nanay nitong si Alisa. Alam mo ba, na palagi ka sa aking ikinikwento ni Jonas kung papaano mo siyang niligtas sa mga bata na namubuli sa kanya. Halos walang araw na hindi kanya binabanggit dahil isa ka raw sa mga tao na may mabuting puso. Kaya nga nung nakita ka niya, ay kagad kaming pumunta sa iyo. Masayang wika ni Alisa. Napangiti na lamang si Bernardo dahil hindi niya lubos maisip na ang pagtulong niya sa bata ay may naging impact pala sa kanya. Ayaw ko kasi na may nakikita ako na inaapi ng mga bata, sabi ni Bernardo. Hindi ko alam kung paano kitang pasasalamatan sa pagtulong mo sa anak ko. Dahil alam ko kung wala ka roon, baka puro pasa at sugat na naman siya. Dahil laging ganoon ang nangyayari sa kanya kapag napupuli siya ng mga bata. Sobrang nataranta ako ng araw na yon. Sa totoo lang, nahirapan pa nga akong patigilin yung mga nambubuli sa kanya eh. Kaya tinawag ko na kaagad yung gwardya. At nang makita nila yung gwardya, ay natakot siguro sila at tumakbo papalayo. Pagpapaliwanag ni Bernardo. Nagpatuloy pa ang pag-uusap ng dalawa at naging magkaibigan sila. Dahil pakaramdam ni Alisa, sobrang laki ng dapat niyang ipagpasalamat kay Bernardo. Pero para sa binata, ay wala lamang yon. Ayaw lang talaga niyang makakakita ng bata na inaapi. Matapos silang mag-usap ng ilang oras pa, ay dumiretso na si Bernardo sa office ng Homeowners Association upang i-report ang nangyari kay Aling Flor noong isang araw na ito'y binubuli at sinasaktan ng mga batang lansangan. Ipinaliwanag ni Mrs. De La Cruz kay Bernardo ang sitwasyon ng matanda at ang totoong nangyari kay Aling Flor at kung bakit sa kabila ng katandaan nito ay hinahayaan pa rin siyang magtrabaho sa loob ng subdivision. Napag-alaman ni Bernardo na naulila na sa pamilya ang matandang babae dahil sa matinding sunog noon sa lugar kung saan nakatayo ang sinasabing subdivision. Dahil sa awa naman ng may-ari ng lupa sa sinapit ni Aling Flor, ay nayaan na lamang nilang maglabas-pasok ito sa naturang subdivision, kung saan ay masaya nitong inaalala ang mga namayapang anak at asawa. Naiintindihan na ng binata ang buong pangyayari, kaya naman habag, awa, at pagkapahiya sa kanyang sarili ang kanyang naramdaman ng mga oras na yon. Sobrang pagsisisi ang nararamdaman ng binata dahil sa panghusga niya kaagad kay Aling Flor at ang mga masasakit na salita na nasabi niya rito. Ngayon ay alam na niya kung gaanong kabuting tao ito. Kaya't nagpapasalamat si Bernardo kay Mrs. De La Cruz sa impormasyon na sinabi nito sa kanya. Matapos nilang mag-usap na dalawa, ay nagsimula ng mag-iba ang pakikitungo ni Bernardo kay Aling Flor. Lagi niya na itong binabati tuwing nakikita niya ito at tinadalhan pa minsan ng pagkain. Hindi na rin siya natatakot tuwing makikita ang sunog nitong mukha at braso. Isang araw, nagpa siya si Bernardo na kausapin si Aling Flor
at naglakas loob na humingi ng tawad sa kanyang lahat ng nagawa at pati na rin sa kanyang mga nasabi noong mga nakaraang buwan dahil hindi pa siya naging mulat noon sa sitwasyon ng matanda. Ngayon ay naiintindihan na niya ang sinapit nito. Gusto niyang makabawi sa lahat ng masasakit na salita na nasabi niya at sa lahat ng hindi magandang nagawa niya. Aling Flor, pwede po ba kitang makausap? Tanong ni Bernardo. Bakit, iho? Lumapit naman kagad si Aling Flor sa binata habang pilit na tinatakpan ng sunog na mukha at braso. Gusto ko lang pong humingi sa inyo ng tawad sa mga nagawa ko sa inyo noon at sa mga nasabi ko pong masasakit na salita sa inyo. Hinusgahan ko po kayo kaagad bilang masamang tao kahit hindi ko pa po kayo gaanong kilala. Akala ko po kasi ay masama kayong tao pero hindi ko lubos naisip na sobrang buti niyo po pala. Nakausap ko po si Mrs. De La Cruz, yung homeowner po ng association director. In-explain niya po sa akin yung nangyari po sa inyo. Namulat po ako sa katotohanan at ngayon po ay naiintindihan ko na ang sitwasyon niyo. Kaya sana po ay mapatawad niyo po ako sa lahat po ng nasabi at nagawa ko sa inyo. Paghingi ng tawad ng binata. Gusto lamang ni Bernardo na makabawi sa kanyang mga nagawa dahil alam niyang hindi naging maganda ang trato niya kay Aling Flor. At ang tanging paghingi lamang ng tawad ang naisipan niyang paraan para maibsan ang nararamdaman niya. Dahil pakiramdam niya ay naging sobrang sama niyang tao dahil nanghusga kaagad siya ng tao nang hindi man lamang ito kinikilala. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, iho. Sanay na ako sa ganoon. Kahit okay lang, iho, sa akin yon. Hindi na ako naapektuhan. At hindi ko rin naman kayo masisisi na ganoon ang nagiging reaksyon nyo. Sambit ng matandang babae. Sana mapatawad mo ako, Aling Flor. Napatawad na kita, iho. Wala kang dapat ikabahala. Dahil hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa ko. Usal ng matanda. Napangiti na lamang si Bernardo nang marinig ang sinabing iyon ng matanda. Dahil ngayon alam na niya sa kanyang sarili na walang naging sama ng loob si Aling Flor sa kanya. At makakahinga na rin siya ng maluwag dahil hindi na siya kukonsensyahin pa sa kanyang mga nasabi at nagawa sa matandang babae. Simula nga noon ay naging matalik na magkaibigan sina Aling Flor at Bernardo. Lohala pa nga ang turing niya dito ngayon. Samantala, nakatagpo naman ng bagong pamilya si Aling Flor sa katauhan ni Bernardo na minsan ring nanghusga sa kanyang kalagayan. Ngunit ngayon ay nagtatanggol na sa kanya kapag may taong nagtatangkang manakit o mambuli sa matanda. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa nga riyan ay huwag nating husgahan ang ating kapwa sa nakikita lamang ng ating mga mata sa kanilang panlabas na kaanyuan sapagkat hindi natin alam kung ano ang bigat na kanilang pinagdaraanan. Palagi nating piliing maging mabuti sa ating kapwa dahil baka sa pamamagitan nun, maibsan ang bigat na kanilang dinadala. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.